Paano kung sabihin ko sa inyo na ang susi sa pagkakaroon ng matigas at pangmatagalang paninigas pagkatapos ng edad 60 ay nasa loob lamang ng inyong katawan sa buong panahon, walang tableta, walang masamang epekto, at walang komplikadong mga gawain? Maaaring isipin ninyo na ito'y napakagandang pakinggan para maging totoo, pero maniwala kayo sa akin, ito po ay totoo. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda sa loob ng mahigit 30 taon. Inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihang tulad ninyo na maibalik ang kanilang kumpiyansa sa sarili sa aspetong sexual. Nakita ko mismo na madalas ang ating katawan na mismo ang may hawak ng mga sagot na matagal na nating hinahanap, lalo na pagdating sa paggamit ng inyong likas na kakayahan. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang bagay na halos hindi pa naririnig ng karamihan sa mga kalalakihan, 3 partikular na punto sa inyong katawan na kapag marahang tinapik bago makipagtalik, ay maaaring gumising sa inyong arousal system, magpataas ng daloy ng dugo patungo sa ari at lumikha ng matitigas na paninigas sa natural at maaasahang paraan. Ito'y simple, libre at suportado ng parehong sinaunang tradisyon ng acupressure at modernong agham. Ngunit karamihan sa mga lalaking lampas 60 ay lilipas ang kanilang buong buhay nang hindi nalalaman ang simpleng sikretong ito. Sa mga susunod na minuto, gagabayan ko kayo sa bawat hakbang patungo sa mga makapangyarihang puntong ito. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito eksaktong tapikin, kailan ito gagawin, at bakit ito napaka-epektibo. Ang kailangan nyo lang ay ang inyong 2 kamay at ilang tahimik na sandali bago makipagtalik. Ibubunyag ko rin ang isang 90 segundong ritual na itinuro ko sa marami sa aking mga pasyente, mga lalaking halos sumuko na sa pakikipagtalik, at ipapaliwanag kung paano pinanumbalik ng maliit na pagbabagong ito ang kanilang pagnanasa, kanilang kakayahan, at higit sa lahat, ang kanilang paggalang sa sarili. Ngunit bago tayo dumako sa paano, maglaan muna tayo ng sandali upang unawain ang bakit. Dahil kapag alam ninyo kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan, hindi lamang kayo maniniwala sa pamamaraang ito, kundi mas mararamdaman ninyo ang koneksyon sa buong proseso. Alam nyo, habang tayo ay tumatanda, lalo na paglampas ng 60, hindi na laging tumutugon ang ating katawan sa pagkaantig tulad ng dati. Hindi lamang ito tungkol sa testosterone o pagnanasa. Ito'y tungkol sa komplikadong ugnayan ng inyong nervous system, sirkulasyon, at antas ng stress sa mga kritikal na sandaling iyon. Dito nagiging malaking tulong ang pag-tap. Sa pamamagitan ng pagpapasigla sa mga partikular na pressure point, nagpapadala kayo ng direktang senyales sa inyong katawan na nagsasabing mag-relax. Ligtas ito. Hayaang dumaloy ang dugo. Para itong pag-switch ng isang biolohikal na pindutan mula sa estado ng stress patungo sa estado ng pagkaantig, mula sa tensyon patungo sa kahandaan. Kaya't tuklasin natin ang siyensya sa aspetong neurological at pisikal sa likod ng kung paano ang pagtap lamang sa 3 simpleng punto sa inyong katawan ay maaaring magbukas ng pinto sa mas matigas at mas malakas na paninigas ng hindi
nangangailangan ng gamot. Halina't simulan natin. Bakit epektibo ang pagtap ang siyensya sa likod ng mga pressure point at tugon sa sexualidad? Aaminin ko sa inyo, noong una kong narinig ang tungkol sa pagtap bilang paraan para suportahan ang paninigas, nag-aalinlangan din ako. Bilang isang doktor na sinanay sa kanluran ng medisina, ang una kong naiisip ay tumingin sa mga reseta resulta ng dugo o mga clinical na intervention. Ngunit sa paglipas ng mga taon, matapos makinig sa aking mga pasyente, magsaliksik ng malalim at makasaksi ng mga tunay na resulta, napagtanto ko ang isang makapangyarihang bagay: hindi lahat ng solusyon ay nasa loob ng bote. Ang ilan sa mga pinakaepektibong sagot ay nasa loob na ninyo, naghihintay na matuklasan. Ang katawan ng tao ay nilikha para sa pagtatalik, ngunit habang tayo'y tumatanda, ang mga koneksyon na ito ay maaaring medyo manghina. Maaaring bumagal ang daloy ng dugo, maaaring hindi na gaanong tumutugon ang mga nerbiyos, at mas malaki ang epekto ng stress. Maraming kalalakihan na lampas 60 ang nagsisimulang mag-isip, siguro ganito na lang talaga ngayon. Pero hindi po. Hindi kong nauunawaan ninyo kung paano dahan-dahang gisingin ang inyong nervous system. Ang pagtap ay higit pa sa paghipo. Ito'y isang paraan ng komunikasyon sa pagitan ng inyong isip at katawan, ng inyong utak at mga daluyan ng dugo. Kapag nag-apply kayo ng magaan at ritmikong presyon sa mga partikular na punto, pinasisigla ninyo ang mga dulo ng nerbiyos na nagpapadala ng mensahe sa kaibuturan ng inyong sistema. Ang mga senyales na ito ay nagtitrigger sa inyong parasympathetic nervous system, ang tinatawag kong green light mode ng katawan. Sinasabi nito sa inyong mga kalamnan na mag-relax, sa inyong tibok ng puso na kumalma, at sa inyong mga daluyan ng dugo na bumukas. Ang pagbabagong ito ay mahalaga para sa sexual na kakayahan. Hindi nangyayari ang paninigas kapag kayo'y stressed. Nangyayari ito kapag kayo'y kalmado, nakasentro, at malayang dumadaloy ang inyong sirkulasyon. Nakakatulong ang pagtap na likhain ang panloob na kapaligirang iyon nang walang gamot at walang masamang epekto. Nakakita ako ng mga lalaking ilang taon ng bigo na nagsimulang makaranas ng pagbabago pagkatapos lamang ng ilang sesyon. Mas naramdaman nilang sila'y tumutugon, mas buhay, at mas may kumpiyansa, hindi dahil biglang tumaas ang kanilang testosterone, kundi dahil sa wakas ay pinahintulutan ang kanilang katawan na gawin kung para saan ito idinisenyo. At ngayon gusto kong ipakita sa inyo ang unang punto. Ito ang isa sa mga pinakamakapangyarihang bahagi sa buong katawan para sa pagbubukas ng enerhiya sa balakang at pag-trigger ng daloy ng dugo kung saan ito pinakamahalaga. Karamihan sa mga lalaki ay araw-araw itong daladala, hindi alam ang kapangyarihang taglay nito hanggang sa matutunan nilang gamitin ito. Hayaan ninyong ipakita ko kung nasaan ito at kung paano ito eksaktong gamitin. Continue. Punto 1. Ang CV6, dagat ng enerhiya, ibaba ng tiyan. Noong unang beses kong ipakita ang puntong ito sa isang pasyente, isang lalaking nagngangalang Mang Roberto na nasa mga unang taon ng kanyang 70s, tiningnan niya ako na may halong pag-aalinlangan at tahimik na pag-asa. Ibig sabihin, tatapikin ko lang dito.
Tanong niya habang itinuturo ang bahaging nasa ilalim lamang ng kanyang pusod. Ganoon lang, napangiti ako dahil narinig ko na ang tanong na iyan ng maraming beses. At ang sagot ay palaging, opo, ganoon lang talaga kasimple. Ang puntong CV6 na tinatawag ding dagat ng enerhiya ay matatagpuan mga 2 lapad ng daliri sa ilalim ng inyong pusod. Ginamit na ito sa silanganing medisina sa loob ng daan-daang taon upang gisingin ang puwersa ng buhay. At ngayon pa lang, nauunawaan ng modernong siyensya kung bakit. Ang lugar na ito ay direktang konektado sa malalalim na nerbiyos at daluyan ng dugo sa balakang, ang mismong mga sistema na responsable para sa paninigas ng ari. Kapag marahang pinasigla, nakakatulong ang puntong ito na idirekta ang daloy ng dugo patungo sa ibabang bahagi ng tiyan at singit na nagpapaluwag ng tensyon sa inyong core at inihahanda ang lugar para sa pagkaantig. Ngunit higit pa sa pisikal, mayroong ding emosyonal na nangyayari dito. Maraming nakatatandang lalaki ang nagdadala ng hiya o pagkabigo sa bahaging ito ng kanilang katawan, mga taon ng kahihiyan ng pakiramdam na hindi na sila tunay na lalaki. Kapag sa wakas ay nakonekta nila ang puntong ito, kapag sila'y nagtap at huminga at naramdaman ang init na nagsisimulang umusbong sa kaibuturan, para bang may isang bagay na nagising na matagal nang natutulog. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente, huwag lang mag-tap ng mekanikal, mag-tap ng may intensyon. Habang ginagawa ninyo ito, isipin ninyo na ang enerhiya ay gumagalaw, ang dugo ay dumadaloy, at ang inyong katawan ay naaalala ang sarili nitong lakas. Mag-tap ng halos 1 minuto, huminga ng dahan-dahan at malalim, at pansinin lamang kung paano tumutugon ang inyong katawan. Maaari kayong makaramdam ng bahagyang kiliti o banayad na init na namumuo sa ibabang bahagi ng inyong tiyan. Iyan ang dagat ng enerhiya na nagsisimulang tumaas. Ito'y isang tahimik na kapangyarihan, ngunit isang tunay na panlalaki. Hindi ninyo pinipilit ang anuman, iniimbitahan ninyo ito. At minsan iyon ang nagdudulot ng lahat ng pagkakaiba. Ngayon, kung ang puntong ito ay nagpapagana sa inyong enerhiya, ang susunod na punto ay may ginagawang kasing halaga, pinapakalma nito ang ingay sa inyong isipan. Dahil kahit na perpekto ang daloy ng dugo, kung aagawin ng pagkabalisa ang sandali, lahat ay maaaring magsara. Hayaan ninyong ipakita ko ang susunod na makapangyarihang lugar, isang lugar na hindi ninyo inaasahan, upang mabawi ang kontrol, kapanatagan at kalmado bago makipagtalik. Kung kayo po ay naririto pa at nakakatulong ito sa inyo, i-type lang po ang numerong 1 sa mga komento para malaman kong nakakasunod kayo. Ngayon, tumuloy na tayo sa ikalawang makapangyarihang punto. Punto 2, ang kewo. Bumubulwak na bukal, talampakan. Hindi ko malilimutan ang isa sa aking mga pasyente, si Mang Francisco Antiot, taong gulang na pumunta sa akin matapos ang maraming taong tahimik na pakikibaka. Ang kanyang pinakamalaking hadlang ay hindi ang daloy ng dugo na kakagulat. Ito ay ang pagkabalisa. Sa tuwing malapit siya sa kanyang asawa, ang kanyang isip ay nagkakarera, ang kanyang puso ay kumakabog, at ang kanyang paninigas ay nawawala. Sinabi niya na parang ang kanyang katawan at isip
ay nasa magkaibang silid. Doon ko ipinakilala sa kanya ang puntong K1 at lahat ay nagsimulang magbago. Ang puntong ito ay kilala bilang bumubulwak na bukal at matatagpuan ito mismo sa talampakan ng inyong paa, sa ilalim lamang ng bola ng paa. Maaaring tila kakaibang lugar ito para sa sexual na kakayahan, ngunit ang pinapagana nito ay malalim na konektado sa ugat ng pagkaantig kalmado at matatag na enerhiya. Alam ninyo, maraming lalaki sa yugtong ito ng buhay ang may daladalang palaging mababang antas ng tensyon. Ang stress ay naiipon araw-araw at kapag pinakamahalaga na kapag gusto ninyong maging present engaged at malakas ang inyong nervous system ay masyadong aktibo para makipagtulungan. Ang puntong K1 ay direktang nakikipag-usap sa sobrang aktibong nervous system na iyon. Kapag tinapik o pinindot ninyo ito, kahit na marahan, nagpapadala ito ng mensahe ng pagpapakalma sa buong katawan ninyo. Sinasabi nito, dahan-dahan, bitawan mo, magtiwala sa sandali. Nang sinimulan ni Mang Francisco na tapikin ang kanyang mga kisyanin na punto gabi-gabi, sa loob lamang ng 20 hanggang 30 segundo, bawat paa, napansin niya ang isang kahangahangang bagay. Bumagal ang kanyang mga iniisip, lumalim ang kanyang paghinga, at unti-unting bumalik ang kanyang kumpiyansa. Mayroong isang bagay na nakakapagpakalma sa paghawak sa inyong mga paa bago makipagtalik. Dinadala nito ang inyong kamalayan pababa palayo sa ingay sa inyong ulo at patungo sa lakas ng inyong katawan. Kapag isinama ninyo iyon sa enerhiya na ginising ninyo sa ibabang bahagi ng inyong tiyan, lumilikha kayo ng isang makapangyarihang balanse, enerhiya na umaangat mula sa ibaba at pagkabalisa na nawawala sa ilalim ninyo. Ngunit may isa pang piraso sa palaisipang ito. Habang ang katawan ay tumutugon sa pagtap sa mga mas mababang bahaging ito, mayroong isang nakakagulat na punto sa itaas na tumutulong na pagsamahin ang lahat. Ito ay isang lugar na halos hindi iniisip ng mga lalaki, ngunit hawak nito ang susi sa paglipat ng inyong utak mula sa tensyon patungo sa pagnanasa. Hayaan ninyong ipakita ko kung nasaan ito eksakto at kung paano nito kinukumpleto ang proseso. Punto 3. Ang GV20, sandaang pagkikita, tuktok ng ulo. Naaalala ko ang isang Ginoo na nagngangalang Mang Arturos, taong gulang na umupo sa harap ko sa aking opisina at nagsabing, "Dok, handa naman ang katawan ko, pero ayaw sumunod ng isip ko." Ang kanyang mga kamay ay matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalaysay ng mas malalim na kwento, isang kwento ng mga taon na ginugol na nakakulong sa sariling mga iniisip na may pag-aalinlangan na pumapasok bago ang anumang intimong sandali na nagnanakaw sa kanya ng koneksyon na labis niyang hinahangad. Para sa mga lalaking tulad ni Mang Arturo at marahil para sa inyo ang susunod na puntong ito ay hindi lamang kapaki-pakinabang, ito ay mahalaga. Ang puntong GV20 ay tahimik na nakapuwesto sa pinakatuktok ng inyong ulo. Ito ay tinatawag na sandaang pagkikita. Dahil sa tradisyonal na medisina, dito raw nagtatagpo ang enerhiya mula sa lahat ng bahagi ng katawan. Kahit gaano pa ito kakaiba pakinggan,
Kapag marahan ninyong tinapik ang puntong ito, hindi lamang ninyo pinasisigla ang mga nerbiyos, binabago ninyo ang inyong buong panloob na estado. Lumilikha kayo ng isang sandali ng katahimikan ng presensya. Ang nalaman ko ay karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay nagdadala ng mas maraming ingay sa isipan kaysa sa kanilang inaakala. Pag-aalala, takot, mga lumang alaala, mga nakaraang kabiguan, nagpapatong-patong ang mga ito at bumubuo ng isang uri ng static na humaharang sa pagkaantig. Kahit na handa ang katawan, maaaring isara ng isipan ang lahat. Dito pumapasok ang GB20. Sa loob lamang ng 20 hanggang 30 segundo ng malambot na pagtap sa mismong korona ng ulo, may nagbabago. Nararamdaman ninyong bumabalik kayo sa inyong katawan, bumabagal ang inyong paghinga, at bigla ang sandali ay hindi na nakakatakot. Ito ay nagiging kaaya-aya. Madalas kong tinatapik ang puntong ito sa aking sarili sa panahon ng mahahaba at nakaka-stress na araw, hindi para sa mga sexual na dahilan, kundi para mag-reset, mag-focus muli at muling kumonekta. Kapag isinama sa mga mas mababang punto, tinutulungan ng GB220 na kumpletuhin ang sirkito mula sa enerhiya, sa balakang, patungo sa kapanatagan at sa wakas, sa kalinawan ng isip. Sa pakikipagtalik ang kalinawang iyon ay lahat-lahat. Ginagawa nitong koneksyon ang performance at presensya ang pressure. Ngayon isipin ninyo na pagsasamahin ang lahat ng tatlong puntong ito, enerhiya, kapanatagan, at kalinawan sa isang tuloy-tuloy na gawain na magagawa ninyo sa loob lamang ng 90 segundo bago makipagtalik. Iyan mismo ang ipapakita ko sa inyo sa susunod, isang simpleng pagkakasunod-sunod na pinagsasama-sama ang lahat at nagbubukas sa likas na kahandaan ng inyong katawan na hindi pa ninyo naranasan. Manatili po kayo. Kung kasama ko pa rin kayo at nakakatulong ito, i-type lang po ang numerong 1 sa mga komento para lang malaman kong nakakasunod kayo. Ngayon magpatuloy na tayo. Ang sequence stop method bago makipagtalik. Ngayong nauunawaan na ninyo ang kapangyarihan sa likod ng bawat isa sa tatlong puntong ito, ang tunay na mahika ay nangyayari kapag pinagsama-sama ninyo sila. Kapag lumikha kayo ng isang maikli at may intensyong ritual na nagpapagana sa inyong katawan, nagpapakalma sa inyong isipan, at nagsesentro sa inyong enerhiya, bago mismo makipagtalik lumilikha kayo ng isang malalim na pagbabago. Tinatawag ko itong sequence stop method, at sa totoo lang, isa ito sa pinakamagandang bagay na nasaksihan kong yakapin ng mga nakatatandang lalaki dahil hindi lamang ito tungkol sa pamamaraan. Ito ay nagiging isang pagsasanay ng paggalang sa sarili. Ang pamamaraang ito ay hindi mahaba o komplikado. Ito ay tumatagal ng wala pang 2 minuto, ngunit sa mga tahimik na sandaling iyon isang makapangyarihang bagay ang nagaganap. Hindi kayo nagmamadali, hindi kayo nagpapanik, kumokonekta kayo sa inyong sarili, sa inyong paghinga, at sa sandaling darating. Magsimula sa ilalim ng inyong pusod, CV6, ginigising ang dagat ng enerhiya. Damhin ang pagtugon ng inyong ibabang katawan. Lumipat sa tuktok ng inyong ulo, GV20 ang puntong sandaang pagkikita na inaanyayahan ang inyong isip na bumagal at salubungin ang katawan kung nasaan ito.
Magtapos sa mga talampakan ng inyong paa, kuwan marahang tinatapik upang pakalmahin ang nervous system at patatagin ang inyong enerhiya. 3 punto, 3 hakbang at 3 pagkakataon upang bumalik sa lakas na laging sa inyo. Sinabi sa akin ng isa sa aking mga pasyente na inaabangan na niya ngayon ang gawaing ito tulad ng pag-aabang niya sa mismong pagtatalik. Pinaparamdam nito sa akin na buo ako ulit. Sabi niya na para bang sa wakas ay nakasync na ako sa aking sarili. At iyan ang diwa nito. Ang sequence stop ay hindi isang gimmick. Ito ay isang paraan ng pagbibigay sa inyong sarili ng pahintulot na makaramdam manguna at magmahal ng may presensya at kumpiyansa. Hindi ninyo ito ginagawa para sa performance. Ginagawa ninyo ito upang muling kumonekta sa bersyon ng inyong sarili na hindi kailanman nawala, ang lalaking nagnanais pa rin, nakakaramdam pa rin, at karapat-dapat pa ring makaranas ng kasiyahan at pagiging malapit. At ngayon, nais kong bigyan kayo ng isang simpleng plano na maaari ninyong sundin simula ngayong gabi. Ilang maliliit na hakbang lamang upang matulungan kayong isama ito sa inyong buhay at magsimulang makakita ng mga tunay na resulta ng mabilis, tuloy-tuloy at natural. Halina't pag-usapan natin iyan. Ano ang susunod na gagawin? Ang inyong action plan. Sa ngayon, mas marami na kayong nauunawaan kaysa sa karamihan ng mga lalaki tungkol sa kung paano natural na suportahan ang inyong sexual na sigla. At ang kagandahan nito, lahat ng inyong natutunan, bawat punto, bawat paghinga, bawat marahang tapik ay abot kamay na ninyo. Walang kinakailangang reseta, walang mga waiting room at walang hiya. Kayo lang ang inyong katawan at isang tahimik na sandali ng intensyon. Kaya ano ang susunod ninyong dapat gawin? Simulan. Ngayong gabi, huwag nang hintayin ang perpektong sandali. Magsimula sa pamamagitan ng paglalaan ng 2 minuto lamang bago matulog o bago makipagtalik. Gamitin ang sequence stop method tulad ng itinuro ko CV6, pagkatapos ay GV20 at saka K1. Huminga ng 3 malalim at nakaka-relax na paghinga sa pagitan ng bawat hakbang. Bitawan ang mga inaasahan, hayaan ang inyong katawan na tumugon ng walang pressure. Ang inyong binubuo ay hindi lamang isang ugali. Ito ay isang ritmo, isang pagbabalik sa balanse. Mangako sa loob ng 7 araw, iyon lang ang hinihiling ko. 1 linggo lang. Gawin itong isang maliit na ritual tulad ng pagsisipilyo. Habang lumilipas ang bawat araw, bigyang pansin hindi lamang ang mga pisikal na pagbabago, kundi pati na rin ang inyong emosyonal na pagbabago. Mas nagiging kumpiyansa ba kayo? Mas present? Mas may pag-asa? Iyan ang tunay na panalo. Dahil kapag nagsimulang magtiwala muli, ang isip sa katawan, lahat ay nagbabago. Isaalang-alang ang pagbabahagi sa inyong partner. Marami sa mga lalaking nakatrabaho ko ang natuklasan na ang pagiging bukas tungkol sa bahaging ito ng kanilang buhay ay nagdulot ng mas malalim na koneksyon, hindi lamang sa kama, kundi sa pag-uusap, tiwala at pagmamahal. Ang nagsisimula sa ilang marahang tapik ay madalas na lumalago sa isang bagay na higit na mas intimo. Kung pagkatapos ng 1 linggo ay nagsimula kayong makaramdam na mas malakas, mas tumutugon at mas buhay, huwag huminto. Ipagpatuloy ninyo.
Naaalala ng inyong katawan kung para saan ito ginawa, pati na rin ang inyong espiritu. Ngayon, bago tayo magtapos, may isa pa akong huling bagay na nais kong ibahagi sa inyo. Hindi ito tungkol sa mga pamamaraan o pressure point. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang katotohanan na karapat-dapat marinig ng bawat lalaking lampas tinta at iilan lamang ang nakakarinig nito. Manatili po kayo. Ayaw ninyong palampasin ito. Pangwakas na kaisipan, isang aral sa buhay tungkol sa muling pagbawi ng inyong kapangyarihan. Kung may isang bagay na nais kong baunin ninyo mula sa ating pagsasama ngayon, ito iyon. Ang inyong edad ay hindi tumutukoy sa inyong pagnanasa, sa inyong lakas, o sa inyong karapatang magtamasa ng malalim at kasiyasyang pagtatalik. Sa napakatagal na panahon, tahimik na kinumbinsi ng lipunan ang mga lalaking lampas na ang tulo na ang kanilang pinakamagagandang araw ay tapos na ang humihinang paninigas o nawawalang koneksyon ay simpleng presyo lamang ng pagtanda. Hindi ko po tinatanggap iyan at hindi rin ninyo dapat tanggapin. May natutunan kayo ngayon na hindi malalaman ng karamihan sa mga lalaki. Natuklasan ninyo kung paano ang simple at sinasadyang pagtap sa tatlong mahahalagang punto ay maaaring maibalik sa balanse ang inyong katawan, ilipat ang inyong nervous system mula sa stress patungo sa pagkaantig at pahintulutan ang kumpiyansa na bumalik. Ngunit ito ay higit pa sa siyensya at pamamaraan. Ito ay tungkol sa muling pag-angkin sa inyong pagkakakilanlan, ang bahagi ng inyong sarili na maaaring nailibing sa ilalim ng mga taon ng katahimikan, hiya o kabiguan. Ito ay tungkol sa muling pagkonekta sa lalaking nananabik pa ring maramdaman na siya ay gusto may kakayahan at malalim na konektado. Sinasabi ko ito hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang lalaki na nakinig sa daan-daang kwento. Bawat isa ay magkakaiba, ngunit lahat ay may iisang tanong, huli na ba para sa akin? Ang aking sagot sa bawat pagkakataon ay hindi. Hindi kailanman huli upang bumalik sa buhay. Kayo man ay may asawa o wala sexual na aktibo o nag-aalangan, ang mahalaga ngayon ay kung ano ang pipiliin ninyong gawin sa susunod. Nasa inyo na ang paraan, nasa inyo na ang plano, at meron kayong katawan na mas matalino, hindi mas mahina. Sa loob lamang ng ilang minuto ng tahimik na intensyon, maaari kayong magsimulang makaramdam ng pagbabago sa mga paraang hindi ninyo inaakala na posible. Kaya't pakiusap, huwag kayong umalis dito na iniisip ang kung ano ang nawala sa inyo. Umalis kayo na iniisip kung ano ang malapit na ninyong mabawi, ang inyong kapangyarihan, ang inyong presensya, at ang inyong dangal. Ito ang inyong panahon. Hindi pa tapos ang inyong kwento. Sa katunayan, ang pinakaintimo na kabanata ay maaaring nagsisimula pa lamang. Ito si Dr. Jose Reyes at narito ang aking aral sa buhay para sa inyo ngayon. Ang pinakadakilang lakas ng isang lalaki ay hindi na sa kanyang mga kalamnan o sa kanyang performance, kundi sa kanyang kahandaang muling kumonekta sa karunungan ng kanyang sariling katawan at espiritu. Huwag kailanman matakot na pakinggan kung ano ang sinusubukang sabihin nito sa inyo. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo,
Kung nagbigay ito sa inyo ng bahagyang pag-asa o sandali ng kalinawan, hinihikayat ko kayong maglaan ng sandali upang ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Gusto kong marinig kung aling bahagi ang pinakatumatak sa inyo, o i-type lamang ang handa na ako kung gagawin ninyo na ang unang hakbang pabalik sa kumpiyansa. Pakishare po ito sa isang kaibigan o kamag-anak na maaaring kailanganing marinig ang mensaheng ito. Hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito at mahalaga ang inyong kwento.